Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christine Vigo at ngayon halina't samahan niyo akong lakbayin ang mga mahahalagang video na puno ng kwento, advertisement, impormasyon at kahandaan. Tunghayan natin ang mga kaganapan at paghandaan ang mga bagay na mahalaga para sa ating kaligtasan at kahandaan. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ngayon ay dadako tayo sa paglalahad ng isang kwento hinggil sa isang batang may kapansanan. Sa mamagitan ng pagsusuri sa kanyang paglalakbay, makikita natin ang kanyang determinasyon at lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinaharap. Isinasalaysay ng video ang kakaibang karanasan ng batang ito, nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kahalagahan ng pag-angkop at pagmamahal sa isa't isa. Ang lihim na musika ng puso. Sa isang matahimik na paaralan, may isang bata ang tinaguriang si Sofia. Siya ay may espesyal na pangangailangan sa kanyang katawan. Bagamat, tila malimit siyang hindi napapansin ng iba. May kakaibang musika ang kanyang puso na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang kapaligiran. Sa kanyang klase, mayroong isang guro na nangangalang Ginoong Reyes na laging nagbibigay oras at pansin kay Sofia. Sa tulong ni Ginang Reyes, natagpuan ni Sofia ang mga tunay na kaibigan. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay saya at kulay sa araw-araw na buhay ni Sofia. Sa isang araw, nakatuklas si Sofia ng kanyang kahusayan sa musika, gamit ang kanyang paboritong instrumento, ang piano. Ipinakita niya ang ganda ng kanyang boses sa pamamagitan ng mga tamis at lalim ng musika. Hindi alintana ang kanyang kondisyon. Ipinamalas niya ang kanyang husay sa harap ng buong paaralan. Sa bawat galang at palakpak mula sa kanilang mga kaklase, naramdaman ni Sofia ang mainit na pagtanggap at pagmamahal mula sa kanilang komunidad. Ang kanyang kakaibang talento ay naging inspirasyon sa iba na mas mapagtanto ang kanilang sariling kahusay. Nang dumating ang isang pambansang paligsahan sa musika, napili si Sofia na maging kinatawan ng kanilang paaralan. Sa harap ng milyon-milyong panonood, ipinamalas niya ang ganda ng kanyang musika. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para sa lahat ng mga bata na may espesyal na pangangailangan. Ang kwento ni Sofia ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa lahat. Ipinapakita nito na kahit may kakaibang kondisyon, maaaring magtagumpay sa pamamagitan ng kanyang mga talento at ang pagtanggap ng iba. Hello mga kaibigan! Sa pag-usbong ng mas makatarungan at makulay na bukas, tayo'y magkakasama sa isang kampanya ng pag-unlad at pagtaguyod ng gender equality. Sa advertisement video na ito, saksihan ninyo ang paglalakbay tungo sa pantay-pantay na lipunan, kung saan bawat isa, anuman ang kasarian, ay may pantay na karapatan at oportunidad. Tayo'y magtulungan at magkaisa sa pagpapalaganap ng respeto, pagkilala at pag-ibig sa bawat isa. Sa paglalakad natin na magkasama, tayo'y nagiging tagapagtaguyod ng pagbabago at katarungan. Tara, maging bahagi ng pagbabagong ito para sa isang mas magandang kinabukasan na puno ng pagkakapantay-pantay at pag-usbong. Sa ating mundong puno ng kulay at kakaibang ganda, narito ang isang paalala tungkol sa kahalagahan ng pantay-pantay na karapatan ng lahat. Dito sa ating komunidad, lahat tayo ay may espesyal na papel na ginagampanan. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa pagkakapantay-pantay. Babae man o lalaki, lahat ay may kakayahan at potensyal na magtagumpay. Narito ang mga kababaihan na nagbibigay inspirasyon sa kanilang larangan. Women went to work, often in jobs that only men were allowed to do before. Even though they weren't
paid as much as men, many women enjoyed this work and they were good at it. Dapat pantay-pantay ang pagkakataon para sa lahat. Walang puwang ang diskriminasyon sa pantahat tayong lumaban para sa isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Sa pagtutulungan at pagbibigayan, mas nabubuo ang masigla at mas makatarungan nating komunidad. Ang paggalang sa bawat isa ay nagbibigay saysay sa ating pag-usbong. Tara, magkaisa tayo para sa isang mas makatarungan at pantay na mundo. Kilalanin natin ang halaga ng bawat isa at itaguyod ang gender equality. Sa pagtutulungan natin, masigla at maganda ang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa ating makulay na paglalakbay sa mundo ng karunungan, narito tayo upang talakayin ang mahalagang konsepto ng akademikong integridad. Ito'y nagpapahayag ng ating commitment na maging matapat at makatarungan sa ating pag-aaral. Kasama niyo ako sa pag-unlad ng masigla at makabuluhang diskusyon hinggil dito. Ang akademikong integridad ay ang patuloy na pangako ng mga kasapi ng komunidad ng Humber na mabuhay ayon sa 5 pangunahing halaga sa lahat ng kanilang asal at gawain: katapatan, tiwala, katurungan, respeto, at pananagutan. Ang akademikong integridad ay nangangahulugang maging tapat sa lahat ng ating gawain. Kung nilalabag natin ang mga halaga ng akademikong integridad sa paligid ng post-sekundaryang kapaligiran, may panganib tayong gumawa ng isang aktong pag-aaksaya o hindi katapatan. Isa sa mga anyo ng hindi katapatan sa akademya ay ang plagiarism. Ano ang plagiarism? Sa simpleng salita, ang plagiarism ay ang pag-angkin ng salita, ideya o larawan ng iba at pagmamay-ari nito nang hindi binibigay ang nararapat na kredito. May seryosong mga parusa para sa mga nagkakamit ng plagiarism sa loob at labas ng akademya. Mahalaga na isaalang-alang mo ang isang aktong plagiarism ay pandaran. Ito ay tulad ng pagsisinungaling. Ito rin ay nagbibigay ng malaking di makatarungan sa inyong mga kapwa mag-aaral na naglalaan ng orihinal na kaisipan at pagsusumikap sa kanilang mga takdang aralin. Ito ay nagtatanong ng iyong personal na integridad. Sa pag-usad sa iba pang akademikong gawain at sa hinaharap. Sa ganitong sabi, ano ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang plagiarism? Ito ang lugar kung saan napakahalaga ng APA Style Guide. Ano ang APA? APA ay nangangahulugang American Psychological Association at ang grupo na ito ay lumikha ng isang style guide na may malinaw na mga patakaran kung paano ipresenta ang impormasyon sa ating mga sulatin. Ang APA ay maaaring hatiin sa 2 pangunahing bahagi. Ang format ay nagbibigay ng sanggunian. Ginagawa natin ito hindi lamang upang ilarawan ang orihinal na pag-aari ng may akda, kundi upang mapadali rin ang pagsusubaybay ng mambabasa sa pinagmulan sa pamamagitan ng pagtingin sa references page. Ang references naman ay isang pangmahabang buod ng lahat ng in-text citation na iyong nilikha. Importante na tandaan, kung nakita mo ang isang pinagmulan sa katawan ng inyong papel, ito ay dapat lumitaw din sa inyong reference page. Ang APA Style Guide ay nagbibigay ng payo kung paano maiwasan ang plagiarism. Tandaan, kapag ikaw ay gumagawa ng iyong pananaliksik, tandaan o i-bookmark ang lahat ng mga bagay na nais mong gamitin upang suportahan ang iyong takdang aralin. At pagkatapos, bigyan ng sanggunian ang lahat ng mga pinagmulan na iyon. So ngayon, narito ako upang ibahagi ang mahalagang impormasyon ukol sa kahandaan sa kalamidad.
Simulan natin ang pag-uusap sa mga pangunahing bagay na dapat mong malaman. Na dapat ihanda bago ang kalamidad. Una at pinakamahalaga, kailangan mo ng tubig para sa iinumin at pangsanitasyon. Pagkain na may tutong araw na supply ng hindi madaling masira at baterya para sa radyo at cellphone. Kailangan mo rin ng flashlight, first aid kit, ito, mascara, wet wipes para sa personal na kalinisan, lokal na mapa at plastic sheet kasama ang duct tape para sa pansamantalang tirahan. Ano ang gagawin bago ang kalamidad? Bilang paghahanda, gumawa ng emergency plan para sa pamilya. Siguraduhing madaling ma-access ang lahat ng kailangan sa oras ng kagigitan. Alamin ang mga hakbang na dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng evakuasyon. Ilista ang lokal na mga numero ng emergency contact at ilagay ito sa madaling makita na lugar. Sa panahon ng kalamidad, sa oras ng kalamidad, manatili kang kalmado para makapag-isip ng maayos. Sundin ang mga tagubilin at protokol ng inyong lugar para sa ligtas na evakuasyon. Pagkatapos ng kalamidad. Pagkatapos ng kalamidad, humanap ng ligtas na lugar at sumunod sa mga tagubilin ng lokal na opisyal. Bago bumalik sa bahay, tiyakin na ligtas ito at gawin ito lamang kapag pinayagan na ng opisyal. Kung may mga problema sa pinansyal, humingi ng tulong sa local na relief organizations. Mahalaga rin ang pag-check sa iyong pamilya at pagbibigay ng suporta sa kanilang emosyonal na kalagayan. Mga kontak na dapat tandaan. Sa kaso ng emergency, ilista ang mga sumusunod na kontak. Pamilya, lokal na barangay, Bureau of Fire Protection, lokal na istasyon ng pulisya, lokal na ospital, National Emergency Hotline sa Pilipinas, 911. Siguraduhing may listahan ka ng mga numerong ito sa iyong tahanan para sa oras ng pangangailangan. Sana ay nakatulong itong video na ito sa inyo. Mahalaga ang paghahanda para sa anumang kalamidad, kaya't manatiling ligtas ang lahat. Sa pagtatapos ng bawat video, natutunan natin ang kahalagahan ng determinasyon, pagkakapantay-pantay, integridad at kahandaan. Ang mga ito hindi lamang mga aral, kundi rin mga paalala na ang bawat hakbang tungo sa pagbabago ay nagmumula sa ating sariling gawain at pagkakaisa bilang isang komunidad. Sa pagtatapos ng video, hinihikayat tayong isabuhay ang mga aral sa ating pang-araw-araw na buhay at itaguyod ang diwa ng pagkakaisa para sa mas makatarungan at maunlad na kinabukasan. Magsilbing inspirasyon ang mga ito sa ating landas patungo sa mas maganda at mas makabuluhang hinaharap.